Blessed day to everyone. I am Eliza Sindon and welcome again to day 131 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 10, 2026. And yesterday, we've talked about the dark story of King David terms. And ito nga ay yung sinipingan niya si Bathsheba and eventually nabuntis niya ito ang asawa ng kanyang sundalong si Uriah. He commit adultery doon sa ginawa niya. Sinubukan niya pang pagtakpan ito but nauwi lang ito sa panibagong kasalanan. Ito nga yung murderer. Pinatay niya si Uriah by sending him to the battle, yung mga matitinding labanan. And ayun nga yung naging dahilan ba't namatay si Uriah. And today, yung scripture natin babasahin ay patungkol sa 2 Samuel chapter 12 verse 1 and 5. So dito, ang Diyos ay pinadala si Nathan, yung propeta, to rebuke King David evil work. So kasi pinagtatakpan nitong ni King David yung kanyang ginawa. But wala naman tayong maitatago sa Diyos kahit yung pinakamaliit na bagay ay alam ng Diyos. So, yun, pinadala niya si Prophet Nathan. And the Lord, ato nga yung sabi sa verse 12, and the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. So, kinuwentuhan niya si David, itong propeta. And sa verse 12, ito nga yung dito sa mga kasunod na talata nito. Sa verse 1 hanggang 5, makikita natin dito yung kwento. Ito nga yung may mayaman at mahirap. Yung mayaman, nagkaroon siya ng bisita at inutusan niya nga maghanda at ihanda yung nag-iisang tupa ng mahirap. Though mas higit na marami naman siyang tupa at iba't ibang ari-arian na pwedeng ihanda. Pero mas pinili nun na, at inutos nun na yung sa mahirap na lang yung gamiting panghanda. And sa verse 5, David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord live, the man who did this must die. So hindi niya alam, yung pinapatungkulan ng kantong ito ay si King David mismo. So yung reaction niya ay nagpapakita ng hypocrisy. So ito nga pong yung propeta ay lakas loob niya ring sinabi na kay King David na ikaw yon, you are the man. And para naman sa ating katuruan, ito nga yung tatlong perspective dito sa ating talata. Number 1, David sees other sins as great and minimize his own. Perhaps he did not see the reflection doon sa ginawa niya at doon sa ikinukwento sa kanya dahil sa ibang pamamaraan nito. At ganito rin tayong mga tao, mga Christian. Lahat ay hypocrite at sometimes, hindi naman sa lahat, sa buong buhay natin. But may mga pagkakataon talaga na nagiging hipokrito rin tayo. We judge other na para bang yung nagawa nating mali ay mas mababa or hindi kasing sama nung ginawa ng iba. Pero, in fact, meron pa rin naman tayong kasalanan. And pangalawang point of view, Nathan, as a prophet, fearlessly speak truth to power. In this era kasi kapag yung mga tao or yung propeta nagsalita against king, there is always a tendency na ipapapatay sila. But Nathan fearlessly speak truth. Ginawa niya yung pinag-utos ng Diyos. At buti na lang si David is a humble man. He admit what he did after all. At dito nga sa verse 7 to 8, sinabi ng Diyos kay David na ibinigay niya lahat ng kung kakulangan ay dadagdagan pa ng Diyos. At ayun nga yung nagpapakita dito na ang ating Diyos talaga ay napaka-generous. Though nagbibigay siya sa atin at tayo ay feeling natin kulang pa, ang Diyos laging nagsusupply, nagbibigay ng higit pa kaysa sa ating inaasahan. Kaya nga sa number 3 natin, point number 3, God blesses people beyond what they can imagine. Because our God is generous, He can give far more than we think or imagine. God give David so much wealth and power. Ginawa yun ng Diyos para hindi tayo tumingin pa sa iba o magkumpara yung sarili natin sa iba at kunin yung hindi naman para sa atin. Maging good steward tayo at kung pakiramdam natin kulang pa, then ask God for more. Hindi naman kasi madamot ang Diyos. And now,
para naman sa ating application, paano ba natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number one, admit your guilt and humbly submit before God. Tanggapin natin na tayo ay nagkasala at maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Whenever we are corrected or rebuked or mangyari man katulad yung kay David, kinokorek tayo ng ibang tao, evaluate yourself kung totoo ba iyon at kung hindi na para sumbatan pa natin yung ibang tao na sila naman ganto-ganto naman sila, ganto ganyan sila sa akin. So evaluate yourself and admit your guilt and humbly submit it to God. And pangalawa, be a fearless prophet by speaking truth to power. Katulad ni Nathan ay kung nakakakita tayo ng kamalian sa ginagawa ng mga tao o sa ibang tao sa ating paligid ay i-rebuke din natin sila with gentleness, syempre, and respect. Mag-focus din tayo doon sa kalooban ng Diyos, speaking truth to power. Pag alam mong mali na ang ginagawa, kahit alam mong ipe-persecute ka, yun yung mangyayari sa'yo, sa pagsasalita mo ng katotohanan, so be it. For the Lord will stand before you. Di ka naman pababayaan ng Diyos. And pangatlo, commit to being a good steward of God's blessing. So, tayo ay pinamamahalaan ng Diyos ng katalinuhan, kakayahan. And so, dapat ating yung pinagyayabong, binibigay natin yung best natin. And whatever, even it is material, dapat ay nagiging good steward tayo. Pinapahalagahan natin anuman yung ibinigay ng Diyos sa atin, pinakaiingatan at pinapalago. Hindi na para tumingin pa sa iba, kainggitan yung iba at kunin pa ang para sa kanila. Be a good steward of God's blessing. And now, para naman sa ating reflection, how can we fearlessly and prophetically rebuke those in power? So, paano ba tayo maging matapang katulad ni Prophet Nathan? And para naman, ay bago naman tayo magtapos sa ating devotion, let's have a short closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay panibagong aral ang binigay niyo sa amin. Panginoon, patawarin niyo kami kung kami ay nagiging hipokrito, Panginoon, lalo na sa inyong pinapagawa sa amin, Panginoon, na naging nileleject namin, Lord God. Lord, ikaw nawa ang siyang palaging manguna ng mga gawain namin, Lord. Tulungan niyo kami pa na maging mapagpakumbaba sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa inyong mga inuutos, Panginoon, at tuluyang sundin ang inyong kalooban. Lord, magliwanag ka rin sa aming mga daan, Panginoon. I-alay niyo kami sa inyong kalooban at madakila ka ng bawat tao sa aming buhay. Panginoon, ito lamang po ang samot panalangin namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po. I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo na magkupare sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.